Mga kapilyano, kaniadto si Eli Soriano, wali gid siya nga ang kuan daw ang Santo Papa ang 666 ug ang babaeng patutot mao ang Roma, no? Pero niining video magpilyano akong ipakita ninyo nga namali daw siya. Namali siya, biktima ra siya ni Nicolas Perez nga tinun-an ni Felix Manalo. Unya ang original gid ay ang Sabadista nga maoy nagkuan ani, maoy nagpasiugda aning 666 sa Roma. Okay? Atong tanawon paminaw ni nga mga video ni Eli Soriano. Karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Meron palang bilang yung tanda ng hayop. 666. Yan ngayon ang ipinaliwanag ng Sabadista na yung paliwanag ng Sabadista 666, yung hayop daw na yan, yung Papa sa Roma. No? At yan naman ang minana ni Felix Manalo na dating ministro ng Sabadista na itiniwalag ng Sabadista. Kung bakit itiniwalag ng Sabadista, sila lang ang nakakaalam noon. Meron akong kopya eh. Bakit nila itiniwalag si Felix Manalo? Pero kahit natiwalag si Manalo sa kanila, minana ni Manalo yung paniniwala ng Sabadista na yung 666, yun yung Papa sa Roma. Na yun naman ang natutunan ni kapatid na Nicolas Perez, yung nagturo sa akin nung ako'y bagong nag-aaral ng Biblia, ang natutunan naman ng kapatid na Perez, yung tinuro ni Manalo sa kanila kasi ministro ni Manalo si kapatid na Perez dati na ang 666 daw ay ang Papa sa Roma. Kaya yun din naman ang natutunan ko. At yun, yung Vicarius Filii Dei. Salamat sa Diyos, naalis na ako dun sa pagtuturo na yun na natuklasan ko later, mali yun yung interpretasyon ng mga Sabadista. Pakita natin ang paniwalang Sabadista tungkol sa Vicarius Filii Dei. Ito po ay libro ng Sabadista. Ang pangalan po nitong libro, The United States in the Light of Prophecy or An Exposition of Revelation, chapter 13, verses 11 to 17, published in 1874. Pakibasa, kapatid na Daniel. The Pope wears upon his pontifical crown in jeweled letters this title, Vicarius Filii Dei, Vice-Regent of the Son of God, the numerical value of which title is just 666. The most plausible supposition we have ever seen on this point is that here we find the number in question. It is the number of the beast, the papacy. It is the number of his name, for he adopts it as his distinctive title. It is the number of a man, for he who bears it is the man of sin. Yan. Yan ang paliwanag ng mga Sabadista. Yun daw ang Vicarius Filii Dei. Nilagyan pa nga nila yan ng kwente para palitawin na 666. Yun daw ang titulo ng Papa. Ito yon. Pakilagay mo nga, kapatid na Daniel, paki-explain mo nga yan. Yan ang explanation ng Sabadista. Minana yan ng Iglesia ni Manalo. Minana rin naman yan ang nagturo sa akin nung ako'y bata pa. Ayun. Pero salamat, nakatakas ako sa maling paniniwala na yan. Ito po yun. Kapatid na Daniel. At kung isusuma total po, yung Vicarius na may kabuuang 112 na nakuha sa mga corresponding numbers ng letrang nakapaloob dito, at yung 53 sa Filii, at yung 501 sa Dei, ito po ay bumubuo daw ng 666 kapag pinagsama-sama na kanila nga pong inia-attribute doon po sa Vicarius Filii Dei na tumutugon doon sa Papa, kapatid na Eli. Ako, tinuro rin sa akin ng kapatid na Perez yan eh. Kasi namana niya rin yan kay Manalo, nanama naman ni Manalo sa Sabadista. Wala naman ang ginawa yung Papa sa Roma, para siya nga atangan mo na siya yun. Yung sinasabi dito sa Apokalipsis, abay, gagawa ng malaking himala yun. Kaya ang mga tao masasambahin siya eh. Bakit? Papagawa ng larawan ng hayop yung bula ang propeta, sa mga tao papasambahin. Pag hindi ka sumamba, ipapapatay ka doon. Pagkatapos, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tapos, magbibigay ng hininga sa hayop upang yung larawan ng hayop makapangusap. Hindi naman nangyari yan noon. Para pakahuluganan mo yan na nga yung, kaya alam mo, Brad Josel, eventually, nung umpisa, sinasabi ko rin, kasi wala naman akong tutol sa kapatid na Perez nung umpisa. Siyempre, siya nagturo sa akin. Pero nung huli, nung naisip ko, hindi makatwiran ito. Hindi tama ito na sabihin mo, ito yung Papa sa Roma. Unang-una, yung sinasabi sa hula, di pa naman nagaganap sa Papa sa Roma. Paano mo sasabihin siya yung hayop? In fairness, sa Papa sa Roma. Sino ba yan, Brad Eli? Abi, hintayin natin.
Yun ang naliwanagan ko sa Biblia. Hintayin natin, ihahayag yan eh. Eh di, hintayin natin ihayag. Sa loob-loob ko, sasabihin ko nga sa mga kapatid dito sa iglesia, tandaan nyo lahat yan. Pag nakita nyo na yan, nasa Biblia, ayun, yun na yun. Pero hanggang wala yun, huwag kayo munang maligaw na kung sino-sino ang paparatangan natin na yan yun, no? Dati ako, nagkamali rin ako ron dahil yun ang itinuro sa akin ng aking mentor eh. Yan. Para yan, i-focus mo sa Papa sa Roma, yan. At para sabihin mo na yung Iglesia Katolika, yun yung Babylonia, mali rin yun. Kasi yung dakilang Babylonia, yan ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Eh hindi naman ang Iglesia Katolika ang nauna eh. Ang interpretasyon kasi nila dyan, ang Iglesia Katoliko daw yung patutot na Babylonia, kasuklam-suklam sa lupa, ina ng kasuklam-suklam, ina ng mga patutot. Yan ang sabi ng mga iba-ibang mangangaral. Mali yan. Mga kababayang Iglesia ni Manalo, huwag niyong paratangan ng Iglesia Katolika, yan ang Babylonia, no? Maaari pa, bahagi ng Babylonia yan. Pero hindi yan ang Babylonia kasi yung babaeng patutot na yan, yan ang pinanggalingan ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Eh. Yan ang ina ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Mali yung analysis ng mga nauna sa atin eh. Nakita ninyo? Nasayop ang mga ngaral. Ano yan, mingon ka nga, ngunit tinuod mensaheros Ginoo, nga na mali. Nakatutaong nagtuo itong agin niyang mga wali. Ano yan, namatay na. Pating luya. Wala magmata taon mo ay. Ayaw mo patuo nga siya mo'y tinuod niya mensahero. Nabaray tinuod mensahero nga mamali. God bless mga Kapiliano.